Siguro isang sanga na yun dahil medyo dikit po siya dun sa dito sa yung finish ito dahil meron po ano to kaya po itong mga kwarto na to is talagang 76 square meter to. May balcony sa second floor. Effective yung pangkulay niya halos isa lang sa computation namin. Good morning mga basta, welcome back po dito sa ating channel. Update tayo sa modern bahay kubo na ginagawa namin sa San Fernando, and then diretso po tayo ng Lubao projects. Nagsimula na po yung installation ng natural stone dun sa may harapan ng project. So silipin natin ngayon kung ano naging lagay. Ayan, nag grass cutter pala si Lolo Boy dito sa farm. Ayan o, aras ito na lang. Ang bilis lumaki nung pong damo, lalo na pagka kaumuulan. Tapos update lang tayo. Meron pong gumagawa rito. Dalawa, si Kuya Jeng tsaka yung aking pinsan, halos pamangkin. Anak ng aking pinsan. Ayun o. Pinataasan ko na po itong bakod dito. Ito lang kasi naiiwan. Nung time kasi na pinagawa ko yon, meron pong dito, kung natatandaan nyo, meron pong balag ng upo noon, pinatanggal ko na. Tapos ginawa ring kulungan ng manok ni Lolo Boy yun, nung na yung mga upo, wala na. So ayan, ngayon ipapakontinue na natin. Pinataasan ko siya, pinapantay ko na doon. Ayan, tapos plastering na lang, plastering. Ayan, si Kuya Jeng yung gumagawa rito. Siya po yung libre sa mga tropa. Nakamunta Lolo Boy? Pesa. May nagbenta sa akin kahapon dito. Pagdating ko may nagbenta ng dalag. So yun, ipepesa daw sila. Siya yung ulamin nila Lolo Boy ngayon dito. Ito, ang ganda ng plastering, napakakinis. Ito yung magandang plastering mga boss. Pagka in-skim coat to, hindi masyadong matakaw sa skim coat pagka ganito yung plastering. Hindi katulad ng rough na rough. Tulad ng yan, ganito. Ito medyo rough talaga to. Pero ito, yan, makinis. Hindi naman siya totally makinis. Siya, pinasadahan ng Redela. Ang ganda. Tapos pagka meron tayong tirang pintura, pwede natin i-apply dyan yung tira-tira sa mga project. Ito pa yung mga hollow blocks, 1,000 to. Meron po akong project doon. So pagka tapos na sila dito, i-layout ko yung gagawin doon. CHB. Yung helper niya si Kian. San Fernando muna, tapos diretso ako na Lubao. Sumasabi babo halupan na yan kantuan mo. Try sa ibaba na to. Nagawa mo lalong bigan Wow. Tambakan na ito na tatambak din kasi ito, medyo mababa pa rito. Mas mababa po rito kasi doon. Kaya pagka umulan, halos dito nagpupunto yung tubig. And then pagka okay na dito, yun namang proper drainage yung gagawin. Kailangan po merong proper drainage pagka nagde-develop ka. Kailangan maganda yung drainage system.
Yun yung doon nakasalalay yung ano. Siyempre pagka umulan, walang tatakbo yung tubig pagka hindi maayos yung drainage system. So iba din ang gawin dyan. Tapos patapon doon sa may kanal doon sa labas. Hindi tayo pwede magtapon dito sa kabila tsaka sa likod dahil hindi po sa atin yun. Private po yan. So kailangan talaga magtatapon tayo doon sa kalsada, doon sa may drainage doon. So yun mga boss, let's go. San Fernando tayo. And then diretso tayo sa Olongapo. Ay, Olongapo. Baka yung Olongapo baka hindi natin kayanin. Hindi tayo aabot. Gagabin tayo. Ito, weather specialist ng Pag-asa, mga kapuso, nagatid sa atin. Meron pong bagyo. Bagyong Krising. Yan mga boss, papunta na po tayo sa San Fernando. Naipilit ha. Dito naman sa atin habagat, no? Hindi kailangan ng May bagyong Krising. Pag may bagyo, lalong pinapalakas si habagat. At dako tayo sa Quezon Province. Sa Olongapo naman po, halos nabubunga na po yung ano, yung bahay. Yung garahe na lang ngayon yung ginagawa nila. So hopefully sana wag mo nang umulan. Kamusta po ang Quezon Province? Generally naman po, as of now ay ligtas pa naman po ang lalawigan po ng Quezon. Nakakaramdam lang po ng mga light to moderate rain. So, ang bandang Isabela ang bagyo. Pero sa Cagayan. ngayon ba may mga kinakailangan ng alisin doon? Ayan, nandito na tayo. San Fernando. Okay. Ayan, eto na po siya. Halos na mabuo na yung framing. And then nagpabili na rin pala ako ng 10mm, which is yun yung lalagay po dito sa sa ubong para kakapitan nung pawid. Ayan na siya, oh. Tapos nakapaglagay na sila ng PSM board. And then yung palang mga boss, ito po yung tree house na to. So napag-usapan na rin po namin ni owner. Ayan. Kung mapansin nyo, talagang napakaano niya. Ano po siya, sagabal siya. So yun, napag-usapan na po namin na tatanggalin po to. Bali matitira lang yung mangga. Tapos ititrim siguro isang sanga na yun, dahil medyo dikit po siya dun sa dito sa kubo. Isang sanga na yun baka tanggalin namin. So yan, pagka natanggal ito mga boss, saluluwang po yung harapan nito. So magiging visible yung kubo. Ayun na, malapit na matapos yung kanyang framing. By next week daw, sabi ni Kuya Migs. Ang ganda ng slope niya, oh. Tapos na rin yung kanyang pinaka-eaves. Meron pa po rin sa harapan niya pag ganyan. May bagyo, buti dito sa Pampanga hindi pa pasyadong ramdam po si bagyong Krising. Hindi ko lang alam sa ibang lugar. Absent din po yung dalawang gumagawa rito. Bali ang gumagawa po sila rito, 4 sila. Yan, yung dalawa hindi pumasok dahil akala nila magdire-diretso yung ulan kayo ng umaga kasi umulan. So dalawa lang yung pumasok. Ayan na, ito po yung kwartong isa. Same lang po yung sukat nito. Kaya kwarto. Ayan, malaki na po ito. CR. And then ito sa kwarto. Parehas lang sukat ito CR. Medyo malong po yung CR. Tapos sa plano namin dalawa yung kanyang dito. Vanity. Tapos itatiles na lang po yan. And then dito yung dirty kitchen. Tapos magkaka-access dito or magkakapintuan dito papunta sa CR naman doon. May CR po dyan. Nagagawin pa namin. Ano siya? Okay. Tapos pintura na lang yan. Ano po,
10 cm, ay 10 cm tuloy. 10 inches pala yung ano, yung hinihingi ni Kuya Mixor yung maglalagay ng pawid. 10 inches yung spacing ng corrugated bar or deform bar. Ayan, kaya po pagka natapos yun, nung nalagay yun, talagang makapal po dyan. Makikita nyo talagang tad siya ng, ano, ng 10 mm kung saan po tatali yung pawid. Ayan na. Medyo ano naman, no, makulimlim. Wala naman po ding ano, wala namang hangin dito. So siguro sa ano yung talagang sentro ng bagyo sa Cagayan, Isabela. Ito na, giba na rin tong ano, itong ano dito. Pinakakwarto, halos makakalati po kasi ito. Okay, ang ganda to pagka po patapos na. Pagka nagkakaano na siya, nagkaka-cladding na. Ngayon, for now, ano pa lang siya, skeleton. Training pa lang siya. Tapos salinisin yung mga na yun, yung mga halaman doon, natanggal po yun. Tapos yung ilalim nito, sisimentohan din po namin para malinis yung ilalim nitong kubo. Nalinisin din yung ano, area na yan, paligid. Pagka natanggal tong treehouse na to, maluwang na po dito sa may harapan. Yan o. Magiging ano na siya, visible. Tulad ngayon, no? Hindi po siya masyadong kita. Naka-ready naman na yung cladding dyan. So yung mga PSM board, madali lang naman pumbilin yun. Mahirap lang yung ano, yung amakan. Kailangan pang umorder. Tapos yung kawayan, so yung maglalagay na ng bubong, yun yung ipapakakontra ko na, pati yung sahig, pati yung mga upuan. May upuan pa po sa gilid dyan. Dito yan, may upuan pa yan sa gilid, kaya matrabaho pa po ito. Ayan, tatanggal to. Tatanggal po itong treehouse na to. Then baka itong isang sanga na to maputol. Titrim natin yung mangga. Ayan na siya. So ayan mga boss, iwanan natin sila. Ano naman tayo, Lubaw project. Ayan, nandito na po tayo. Medyo na-late ako dahil marami pa po akong inasikaso. Alauna na. Ayan na, nagsimula ng sumungit yung panahon. Project update dito po sa Lubao. Ongoing installation. Ito stainless na 2x4. Yun o. Ayan na po siya. Ito yung natural stone. Mas maganda po yan pagka natapos na. Tapos apply natin ng emulsion. Ayan, halos na mga lahati na po sila. Nakalatag dito para makikita nila yung mga bato para bipili nila. Ito po yung stainless. Tapos lalagyan po ng ano to, ng grout. Yung ano na yan, mga singit-singit. I-grout pa ng ano lang naman po, semento. Pang grout dyan. Umulan. Ganda. Lalo na. Kaya na-apply pa ng emulsion yan. Magiging wet look po yung bato. Lilo yung kagandahan niya. Lalo na yung mga kulay green na yon, brown, black. Tapos mayroong green, black. Yan o, mga yan o. Ganda.
May PVC panel na rin dito. Tapos dito sa garahe, kompleto na rin po ito. Meron na rin PVC panel. And then ongoing yung tiles installation po sa loob. Yung 60 by 120. Ang ganda. Dito natin sa loob. Sa ating pintura dito sa interior, wala pa po tayong finish itong wall. Ceiling, itong pong ceiling, halos ito finish na to. Ito na yung 60 by 120. Lagyan natin ng sapin para hindi ma-damage or magasgasan. Medyo ano pa naman to, pricey. Ang orientation po niya, bali yung dugtungan nila ay nasa ano po siya, 1/3. Ayun, isang buo tapos 1/3. Hindi po siya magkalinya. Dahil nga ano siya, rectangle, sa mas maganda yung ganyang pag-install. So 1/3. Tapos ano siya, running band. Lalo na pagka napuno po yan, nakalagay ng ilaw, mga bintana. So yung mga window po, update sa window, bali hinihintay ko muna po yung owner na mag-decide sa mga bintana. Meron po kasi kaming option, aluminum case or UPVC. Meron na pong nag-quote dito, meron na po tayong price. So approval na lang ni owner kung alin yung pipiliin nila. Siyempre may price difference po yan. Yung UPVC medyo pricey compare sa aluminum. Yung mga pintuan, mahamba. Ito yung CR. Laki. Parang kwarto. Ang laki. Parang kwarto yung CR. Ito yung pinaka master bedroom. Tapos sa ibaba, guest room. Pero same layout lang po yan. Kasi laki lang po yung kwarto na to. Sa ibaba tsaka sa taas. Tapos same yung laki nito tsaka yung laki ng CR. Pintuan, ano po to, 17 pieces, ay 16 pieces na pintuan. Tapos siyempre kung ilan yung pinto, ganun din yung hamba, 16 pieces. Nabi na rin dito. Ganun na rin siya, PVC panel. So ilaw na lang.
Yung isang CR na parang medyo hindi pala, parang talagang madilim po siya dahil wala siyang bintana. Tapos syempre kailangan lagyan ng ventilation yan o exhaust fan. Ito naman yung isa. Mga boss, still going. Continue lang yung pagtatiles. Marami pa po tayong tatiles, yung mga CR. So pag-usap muna kami yung owner. Meron kasi silang gustong tiles na ilagay doon. So mas gusto ko pag uwi nila, sila na po yung sasamahan kong bumili or para ituro sa akin kung ano yung gusto nila. Mahirap po kasi kung sa cellphone lang, mas maganda yung nakikita nila ng actual yung materials. Malapit naman na silang umuwi para pag-usapan namin yung mga dapat pang mga gusto pa nilang ilagay. Tulad dito sa balcony, wala pa po yan. Wala pa pong tiles yan. Yung sa may lanay doon, sa may balcony sa second floor, itong dalawang kwarto na yun, wala pa rin po yan. Wala pang tiles. Tapos yung CR, isa, dalawa, tatlong CR pa yung walang tiles. Itong garahe wala pa rin yan. Tsaka itong pinaka porch entrance. Kagandahan po nitong project, morning sun po ito. Morning dito po yung sunrise. So napakaganda ng ano niya, ng kanyang orientation. Pagka ano na tanghali, doon na yung araw, so presko na po rito sa may harapan. Ayan, ang ganda oh. Pagka nabasa, ang ganda. Ang ganda nito, no? Mga green, parang gem. Yung ginamit pa namin dito yung teledesive na heavy duty, which is yung pang swimming pool. Ang ganda ng mga bato, iba-iba po yung color. Red, white. Kung sa mabigat po yan. Kaya po yung adhesive na ginamit namin dyan talagang heavy duty. Tapos pagka sama-sama po yan, nag-lock, mahirap na pong tanggalin yan or baklasin. Tapos meron pa tayong lalagyan ng support yan pagka naka-install na sila lahat. Kung diligan baka lumaki yan, makraklan, baka lumaki. Bakit ito naman pamamato na yan, hindi na po yung buhay yan. Pero kasing batong batong buhay na lumalaki. Mas maganda pa siya sa perspective. Sa perspective, yung pong kulay niya halos isa lang. Ito. Ayan yung kulay niya. Diba? Light brown, tapos brown lang yung halos kulay niya. Pero yun, ang ganda ng kulay. Kailangan kaya magkulang rin batong rin. Hindi kaya makukulong yan. Palagi umipit na nala rin. Mukhang babalik pa ako sa Gabaldon, pinasobra ko na nga yan Nasobrahan ko na po ito. Yung kasing 1 cubic nila halos sa computation namin nasa 20 square meter. So itong nasa halos sa computation ko 56 square meter nga ito Hindi ko na nga niles yung opening na bintana na yun para pasobra. Tingnan natin kung talagang kulang, wala naman tayong magagawa.
Talagang babalik at babalik tayo sa Gabaldon. Pero sa tansya ko, kung kukulangin man yun, konti lang. Para na lang tayo namamasyal. Po ng header na ito, tinyahan tapel ha. Ang header na yun, no? Tapos din tayo lang kay Paco. Ayan, lalo na pagka nalagay pa po yung yung mga bintana. So ang ganda-ganda. Wala pa po tayong final paint. Kahit dito sa exterior, primer pa lang po yan. Ganda. Ito po yung isa sa pinakamalaking nagawa namin o project namin. Itong bahay na to, 400 square meter floor area. Ito rin yung nakikita kong pinakamalaking bahay dito sa subdivision. Kung makikita mo siya sa malayuan, parang maliit lang siya mga boss, pero pagka sa malapitan tapos napasukan mo yung loob, napakalaki. CR pa lang, parang kwarto na sa ordinaryong bahay. Diyan yung yung master bedroom, parang isang bahay na. Ang ganda nito pagka natapos. So palagay nyo mga boss, magkano po ang budget nito? Nasa 400 square meter. Ayan, comment nyo po sa baba kung magkano ang estimated ninyo or hula ninyo kung magkano po ang total cost itong bahay na to. Okay, yan mga boss, iwan na natin sila. Let's go. Kita-kita po tayo bukas sa next upload.